views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, good morning, good morning, good morning. Kailangan malakas ang energy natin yan, Kuya Roel, ha? Dahil nagkatagpo rin tayo after a long year. So, nakaraan Nung absent wala ka, ako. nandito ako. Oo. Nung ako naman absent, andiyan, bakit kaya, no? Hindi ka ba gumaganda, Kuya Roel? Hindi, tayo ano lang, may mga importante lang tayong inatupag. Diba? Pero maganda kasi yung ano, kaya ka nag-absent eh. Dahil nagbilang ka ng pera. Ayun. Oo. Kaya nang play money lang yun. Hindi natin magagamit ang bed. Kaya talagang tuloy-tuloy ang ano natin, broadcast. Oy, magandang umaga po. Kayo po yung nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido. It's Saturday, June 21, 2025. Oy, happy birthday sa aking pinsan. Lalo pa sa June 21, si Manok. Si Francisco Herrera Jr. Si Manok. Dahil manok, dahil mahilig siyang manghimas ng manok. Yan ba? Oo, Pangsabong ba? Tawag sa kaya, manok, yan. Okay, happy birthday, pinsan, insan, ng Nabotas City. Yan. Okay, nakashare, isi-share pa lang ba natin? Wait lang, isi-share lang ho namin, ang live episode namin ngayong araw na ito. Paano ba? Teka. Sabi nga ni Angelo Redda, mainit na Sabado ng umaga. Mainit ba? Mainit ba? Bakit mainit? Ha? Bakit mainit? Mataas ang araw eh. Siyempre, umaga eh. Sabi ni Nilo Diomampo, happy birthday po. Sino kaya may birthday? Ay, Kuya Red, baka nakakalimutan mo yung pabati natin nung nakaraan hindi natin nabanggit. Nga pala, belated na lang natin, di ba? Oo. Banggitin ko, pasensya na sa mga nakaraang may pinababati ka sa akin. At least belated na lang, di ba? Sila Kailas Munoz. Yan, happy birthday. Dino Tolentino. Kila Brad Jason ng Gamboa Reyes of Apalit and Brad Pepe Gomez of Piati Chapter. At happy birthday rin. Kuya Red, sa kanyang bayaw raw, si Boyet Pangan ng Mayto, Kalumpit, Bulacan. Oy, happy birthday, Ang dami nga nagbe-birthday ngayon. June Candelaria ng Mayto, Kalumpit, Bulacan, mula kay June Payungayong. Yan, maagang-maga namin kayong binate, wala na kaming utang. Kaso may nag-reply sa sa live. Sabi, good morning, pero today is Laba Day daw. Laba Day. Maria Lourdes Barot, parang kilala ko to Oy, si Roberto Ato Tolentino, happy birthday rin. Belated happy birthday. Pagbati mula sa Mayto rin. Elementary school ng batch 72-73. Matagal na to. Pero ngayon pala nag-birthday yung dalawa. Si Michael Malakas at siyempre si Sir June Romel Javier Galion. Parang kilala ko si Michael Malakas. Ano ba itong portion natin? Puro batean na lang ba? Oo nga Hindi kasi sobrang dami nagbe-birthday. Talagang matong June maraming birthday dyan, Kuya Ruel. Maraming birthday dyan. Nagaganap talaga dyan. At sa birthday ng
ng nanay ko, ni Mila, sa heaven. Happy birthday na yan. Namimiss ka na namin. Anyway, siyempre, batiin ko muna, Kuya Rued. Puro pabati muna tayo, sige. para siyempre, si Renzo. Congratulations. Nagtapos ka rin, sa wakas. Ano ba tinapos ni Renzo BS Psycho. BS Psychology. In short. Pero in long, BS Psychology. Turn to doctor na ba yan? Sana. To medicine? Malay mo, di ba? Kayang-kaya naman yan. Kayang-kaya Pero hindi mo ba napapansin, PhD ako. Anong ang PhD ka? MD PhD. MD ka? Anong yung sabihin ng MD? Mukhang doktor, pero hindi doktor. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig at si-share na namin live episode po ngayon. Paki-share nyo itong live episode namin ngayon, June 21, 2025. Ang ating tanong, naku, mainit pumuputok Mainit ba yung tanong natin? Susukal ka ba? Parang adminado tayo riyan. Ito ang tanong dahil nga nakaabot na sa Malacanang ang sugal na online casino ating tanong kayo ba itong kinalolokohan na Philippine Online Gambling gaming. Operation. Actually, Pogo rin 'to binansagan ko ng Philippine Online Gambling Operation, Pogo, di ba? Tama? Oo. O online casino, gaya ng mga scatter na naririnig natin, dapat na nga bang i-take down ng gobyerno? Pero kasi sabi ni Press Officer Secretary Attorney Claire Castro, sabi niya, kapag nalulunong na yung kamag-anak nyo, i-report nyo sa pagkor lang para iban daw. Di ba? Bibili ng bagong SIM card lang. Hindi kasi, Kuya Ruel, ako nakaranas din naman tayo sa mga casino. Di ba, pagka lulong na ron namomonitor nila, binaban na nila yung... Pero physically. Physically. Dito sa online, paano? Paano nga Di ba? Basta nasa konektado lang sa mga digital payment lang, konektado na. Kaka-cash out lang, cash in lang. Ilalagay mo lang kung 20 years old ka na, maski na 5 years old ka lang, hindi mo alam. Di ba? So, ayan ilahad nyo yung opinion, reaction at komento para manalo kayo ng 100 pesos load, 3 winners ang bubunot natin yan. At ano pa? Siyempre yung King's Herbal. Ayun! 750 ml. Yan, Pioneer. Dapat 4 yung pinalalunan. Ngayon ba gagawin bang 4? Sige, 4 na. 4 na winner na. Nako, 4. Isang bote, 750 yan, Tatlong tigwa 100 at 4 na 750 ml. Magkano ba yung King's Herbal? 750 ang SRP liquid na yan. So tsaka napakaganda sa kaya masakit na pagka tayo pa shipping fee sila na. Yan bigyan nyo yung opinion at reaction. At syempre, share nyo po itong aming live episode ngayon. Yung tanong na una yan nasa Double A sa Radyo Bandido fan page namin. Okay, ang tanong na yan, ang poll question na yan, tanong sa bayan, ayan sa inyo, siyempre na. Motoman, para sa safety mo to, pumasa yan sa Philippine Standard. Hindi yan kamahalan, pero dekalidad at may quality. Ayan. Ako, maganda yung Motoman, mga high-tech din yung mga helmet yan. Kailangan matibay. Kung matigas na ulo, mas matigas pa yan. Kaya Okay, kami po ay member ng KBP. Bawal ang fake news rito. Kabisala ng mga broadcaster sa Pilipinas. Lahat ng dinidetalya natin dito ay verified at confirmed. At bawal nga ang fake news. Di ba? Kami pa nga nauuna Naalala nyo yung sinabi namin ng blind item may madidisqualified na congressman. Ayun na nga. Na-disqualified na kasi. Kaibigan natin to ang Manila 6th District Councilor, tumakbo siyang congressman, si Joey Chuauy. Luis Joey Chuauy. Na-disqualified. Nakabalik si Bishop Pastor Benido Abante in the last minute Kuya Ruel ayan nagtagisan isang pastor, isang sakristan kasi ito si Kuya Ruel, si Joey Uy. Nalaman dito mamaya tatalakayin natin kung paano siya na-disqualified at makakaupo na ba si Benny Abante, pero kasi sabi may appealable pa yan mamaya tatalakayin natin, himay-himay natin yan at pansamantala basahin natin Kuya Ruel ang piling headlines pinili lang namin yan eto ang good news ba to? Bad news? Siyempre bad news mo to.
3 piso hanggang 5 piso ang taas singil sa mga produktong petrolyo. Sa Martes na ho yan, pultak na kayo. Ito rin dahil sanhi ng giyera sa Middle East. Kinababahala ngayon ng publiko. Ang laki, Kuya Ruel. 3 piso hanggang 5 piso. Oo, pag tinignan mo yan, nasa 10%. Ang laki. Mga 15%. Di ba? Samantalang pisong dagdag pamasahe hindi na ipatutupad sa Hulyo matapos ang pag-angal na natanggap sa social media. Ayan, nakakatulong din pala ang mga Social social media. media. Kasi napipressure ng mga government. Kaya sabi ni DOTR Secretary Dizon, hindi na ipatutupad dahil pasanin, kakaroon na ng fuel subsidy. Okay. Binanggit nga natin, 2.5 billion na fuel subsidy sa mga PUBs, nilaan ni DOTR Secretary Vince Dizon. Pero, ang mga transport group, ito ang mga gusto ng transport group, itong gusto nila. Alisin na raw ang VAT sa langis at yung excise tax sa lahat ng mga oil products. O nga naman, di ba? Daw nagpapalaki, kaya napataas ang presyo eh. Meron ng VAT, may excise tax pa. Kaya nga laki. Ito, ginaluloko ang online casino o internet gaming issue. Nakabot na sa Malacanang. Pagka-addict ng maraming Pilipino, ikinabahala, palasyo, hiniling sa pagko na iban ang mga lulong sa sugal. Ayun nga, binabang natin. Mamaya talakayin natin yan kung paano. Maraming dyan, Marami siyempre umaamin dyan, Marami. Panawagan ni PNP Chief Nicolas Torre III, mga police commanders, huwag umanong magtago sa kanilang mga opisina. 5-minute response policy. Umani ng positive sa publiko. Maganda to, Kuya Ruel, nakita ko nga, ang daming mga presentong sarado. Kantado dito sa Quiapo, kasi simba lang natin kagabi sa Quiapo Church, yung napakaganda yung PCP Road, Plaza Miranda. Ang ganda ng opisina nun. Pakuya-kuya-kuya nga dati yung hepe lang dun, yung commander dun. Sarado. Naka-aircon. Naka-aircon. Sarado yung criminal nga, nandun din Sarado. Hindi, pero... Ano nga maganda Pero alam mo, hirap din. Siguro yung mga nasa tent, pwede. Pero pagka kasi PCP mas maganda, at least may takot yung tao ngayon pag wala sarado, pwede na silang gumawa ng di ba? Hindi nga, Kuya Ruel, ang sagot dito nga ni PNP Chief Torre, wag mo nang hanapin. Hanapin mo nga raw sa presinto. Tumawag ka na kahit wala kang load. Nakita ko yung simulation niya, tsaka tumawag nga siya. Kahit walang load sa cellphone, 5 minutes lang darating na. Yan ba? Oo. Kaya problema ba sa traffic? Maganda rin yung siya sabi niya, hindi, kunyari, kung sino yung nasa area, yun ang tatawagan. Hindi yung kunyari, nangyari sa Divisoria, pupunta pa yung mga police headquarters sa UN. Hindi na kung sino yung nandun malapit. Kaya ako napansin ko nang umiikot nga yung mga police. Mabilis nga. At hindi mo na siya hanapin. Ba't pa hanapin pa sa presinto yung takot? Nandun na, nasa kalsada na nga. Parang sila mong wag lumapit yung crime. Tayo ang pupunta doon sa crime scene. Gano'n. Hindi naman. Kumbaga yung police nga. Pag may nakitang krimen o may nangyari, tawag mabilis kagad. Dahil nagro-rubing naman ng mga police. Ito, maganda to. Ano yan? Senador Erwin Tulfo. Ano? Humingi ng saklolo sa mga veteranong senador na pinaganda niyan? tulungan siya upang hindi umanong magmukas tanga sa Senado. Sinabi niya, para hindi raw siya magmukhang stupid, Stupido, Ang tanong hindi mo pala alam ang trabaho. Kaibigang Erwin Tulfo, Senador. Hindi mo pala alam ang trabaho mo, Hindi mo alam ginagawa mo, Kaya tuloy, naano ka ni Richard Gomez, ni Congressman Richard Gomez, talo sila. Hindi mo yata nalalaman, Dapat siguro ara-ara din pag may time, nakasama natin to si Senador Erwin Tulfo sa media nung araw, Hindi mo pala alam, basta mataas ka lang sa survey. Mataas ka, popular ka, takbo ka na. Tapos pagdating doon, hindi mo alam, tsaka mag-aaral. Mag-aaral ka ba lang? May 3 years, di ba? 3 years or 6 years? 6 years. Sa kanya 6 years ang senador, tapos may re-election sila. Pero, papasahurin natin, mag-aaral pa lang. Pambira naman. So, tala yung mga kumpanya, bago ka i-hire, dapat graduate. Kaya nga, may relasyon ba ito yung sinabi natin sa AI? Sabi, ano ang kaiba ng magnanakaw sa politiko? Ano? Sabi, yung magnanakaw muna bago tumakbo. Diba? Diba? Yung politiko, tatakbo muna bago magnakaw. Ikaw, ako na ba? Ito maganda. Ito naman
naman, 97 sige. mga bagong kinatawan na 97 na mga bagong kinatawan o mga kongresista sa Kamara, isa sa ilalim sa seminar bago sumabak sa pagbubukas ng 28th Congress. Pagka neophyte ka kasi, dadaan ka sa seminar eh. Kahit itong mga nanalo mga local government, kuya, mag-aaral sila muna sa UP Government, College of Government, something ganun eh. Na dadaan sila sa pag-aaral muna. Actually, hindi naman parang crash course lang. Oo. Para alam nila yung pagpapay ng motion, pagpapay ng bill, o ano na yan eh, naka-pattern naman yan, naka template na yan. Yung tamang pagpapay lang, pag-aaral nung yung gagawin mo sa kongreso. Kaya okay yan. Okay yan. Publiko, ito, pinag-iingat sa mga paglaganap ng bank transaction receipt na pinipeke gamit ang AI. Oh, nakakatakot nga yan, kuya. Kasi parang totoo. Pero ako hindi ako natakot eh. Bakit? Wala akong pera eh. Wala akong bank account. Itong bank transaction receipt, di ba, kasi nga kung may, Birmi, senador nga, si Senador Bato, di ba, nabola eh, no? Napaniwala pa, hindi raw daw yung message ko. Peki nga yun eh. Kaya, Peki nga rin yung message, hindi naman yung Hindi, kaya ang gawin mo, dapat diyan magkaroon ng, dito Hindi, sila dapat- tumutok yung batas. dapat punitin mo na kaagad. Kasi yung iba, pagka-transact, di ba? Minsan iniiwan yung resibo sa Aha. sa ATM, di ba? Aha. Dapat Ano yan- ba ang consequence? Pati nga yung mga kunwari nagpapa-deliver ka ng mga products, 'di ba? Merong QR code o merong number. Dapat yung sirain mo bago mo kasi minsan ginagamit yung resibo Para para mang scam. Di ba? ganun ba? In a way naman, Kuya Ruel, may purpose din yun. Kunyari, pag bumili ka sa mga fast food, wag mo iiwan wag mong itago mo yung resibo. Alam mo bang nakaka-resolve dyan ng mga krimen? Yung resibo. Ganun ba? Nakaka-solve yan. Naalala ko, may na-cover ko ba to o matagal na panahon to, yung nakasolve sa isang fast food, nalaman na doon kumain, nakita yung resibo doon sa krimen eh. Pinuksan yung CCTV, doon pala bumili yung mga suspect. So, mahalaga yun yung resibo na kung saan ka may hawak ng resibo na yun. Kung saan ka yung huling pumunta, kung saan ka nagpunta, kung may nangyari sa'yo, nandun yung resibo. Naging susi sa krimen yun eh. Kaya Yung resibo. Na-solve. Nahuli yung mga suspect na yun. Anyway, nasa na tayo. Presidente Bongbong Marcos, ito nasa bansang Osaka, Japan siya. May tourist doon eh. Hub na at naghihikayat siyang ng mga investor. Ano naman ginagawa ni BP Sara? Habang si BP Sara Duterte naman ay nasa Australia, para sa inihanda niyang Duterte rally. Yung presidente, nagkikain ng Yung mga investor. Yung vice president, nanggugulo. Di ba? Meron ba ang trabaho ginagawa ka para maganda umaten sa Duterte rally now. And you are mandated to, di ba? Siguro, You are a public servant and you are mandated to. Di ba? Pero basta ang panawagay para i-bring home daw ang tatay niya. To serve the Filipino people, di ba? Not to serve your father. Di ba? Ito, pagpapatupad ng NCAP, suportado ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., iwas umano ito sa korupsyon. Todo suporta si Tito Bongbong mo dyan Kuya Ro, sa NCAP no? Pero sabi mo nga, may mga loopholes. Mamaya pag-usapan natin loopholes. Ayan, okay. 50% discount itinas na sa mga estudyante sa mga sakay sa MRT, LRT Line 1 at 2 ito nagsimula na ho yan kahapon. So 50%. Kung pamasahe mo 20, magiging 10 na lang dyan. Pero di ba merong panukala na pati senior citizen. Kasama na rin. Kasama na rin. Kasama na rin. 50%. Ang tagal pa ako. 25 years pa. Oo nga, bago ako maging senior. hindi. Kung senior kasi, 20% discount. No? So ginawa na. Sakto na to, 50%. Sakop to kahit weekdays, weekend, holiday. So wala akong after. Bukas, family day naman, libre. Kuya Ruel. Isa lang babayad mo. Kung 4 kayo, isa lang babayad mo. Hanggang 2028. Saan ka pa? Magre-reklamo pa ba? Oo nga. Ako 25 years pa bago Ganyan maging Tito senior. Bongbong mo Samantala, Philippine Navy at PIDEA nakasabat ng 1.5 toneladang droga o 10 billion worth dito sa isang barko naglalayag sa Zambales. Buti na naharang kagad, no? Doon na kasi dinadaan, hindi na dinadaan sa kalsada, sa dagat na ho yan. Ako, buti na lang.
Samantalang ito pa, 30 kilo ng shabu o mahigit 200 milyong halaga nito ay nasabat naman ng otoridad sa Naik, Cavite. O sa dagat din to, Kuya Ruel. Doon na dinadaan talaga. Hindi matapos-tapos sila. Apat na airport police na nagsabwatan sa 60-40 hatian ng kita ng taxi drivers na nag-viral na illegal na naningil ng mahigit 1,000 pisong taxi fare. Sinibak na ni DOTR Secretary Vince Dizon. Ito yung naalala mo yung 1,260. tatawid lang 1,160 na. Sabi, sige 1,100 na lang. Yung pala may hatian. May hatian pala, kaya ayun yung kinatwira, tinuro nung... Nakakasira na kung paano kung mga foreigner yan. Di ba? Nakakasira. Sabihin ang Pilipinas mukhang pera, taga. Di ba? Kaya yun pala, yun nga, may hatian pala ang airport police doon sa mga taxi driver na iligan na nininingil. Kaya pala gano'n. Dami. Ang daming komisyoner. Naku, yan dapat talagang trabahuin ni Secretary Vince Dizon. Ito itong virus ng Nimbus o NB 1.8.1 na kumakalat ngayon sa mga bansa sa Southeast Asia. Wala pa raw umano dito yan sa Pilipinas. Ayon yan sa Department of Health. Buti naman. Huwag na tayo maghintay. PBBM, kinumpirma ng bukas ang gobyerno sa pag-uusap na muling pagpasok ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Yan Pwede na. Makakapasok tayo sa Rome Statute uli. Kasi sabihin yan, hindi pwedeng mang-abuso yung mga leader. Kasi kundi nakaabang yung ICC. Samantalang akusado sa pagkawala, ito nakakalungkot akusado sa pagkawala ng 34 na nawawalang sabungero. Direkta ng pinangalanan ng nag-iisang sa isa sa mga suspect na 10 katawara ang pangunahing suspect sa krimen, mga biktima. Ito nakakalungkot. Mga biktima binaon umano sa Taal Lake. Sabi, diba, hindi daw ang 34 lang yan mahigit 100. At nako, sa tingin ko may malaking pangalan dito masasangkot. Binaon sa Taal Lake, di ba may isda pa ron Kuya Ruel. Doon lang may isda ron na tawilis. Yung tawilis. Ang sarap nun Ayoko na. Doon lang nabibili yun Doon lang daw meron yun Wala sa ibang dagat Doon lang. Tapos ngayon, tubig binaon. tabang yun di ba? Oo, doon lang Ang sarap kaya na piprito mo, Kuya Ruel. Oo nga. Kayo ba, mga nakikinig sa amin at nanonood sa Sky Cable, sa lahat ng digital boxes. Pasintabi Ang sarap nun Ang mahal pa naman yan. Oo. Diba? Samantalang Congressman-elect Joey Uy na pinaklamang ng COMELEC, ninisqualified ng komisyon. Natalo si Benny Abante. Hinirang na panalo samantalang Duterte Youth Party List. Kinansela ang registration. Ito yung panalo. Ito na yung talo na nanalo pa. Ito rin naman yung Duterte Party Youth. Ang dami nila palang violation. Hindi na panotaryo, hindi na palista, overage. Ayan. Yun pala Bali pagka youth, anong dapat? Hanggang ano lang daw. Anong age? Hanggang 30 years old lang. 25 o 18 to 30 years old. 18 to 30. Yung kandidato nila, yung nominee sila, 34 years old na. So, hindi na youth? Hindi na youth yun. Laki na. Ito Korte Suprema nagpapatupad na ng electronic filing o e-filing sa mga petisyon o mosyong sinasampa sa kanila. Pero may mga piling lang yan na motion na idadaan mo sa electronic filing. Actually, kasama na rin pala sa memorandum o circular ng Korte Suprema yung Kuya Ruel, yung pag nag-file ka ng any motion, kasabay nun email na rin. I-email mo rin sa korte. Mayroon sa designated na proof. Kapag wala pala yun ma-invalid yung petition mo kahit na-receive ka na. Ayan, para sa kalaman ng lahat ng mga may kaso. Ito, kababalik ko lang galing sa US. Balita sa ibang bansa. US President Donald Trump magdedesisyon sa loob ng 2 linggo kung makikisawsaw sa giyera between Israel and Iran. Yan, nakakatakot yan, 'di ba? Di ba? Sasausaw ba siya o Dahil gusto niya siya lang ang may missiles mahal pa naman 'yun.
Nako, nakakatakot po yung alam mo naman yung bunganga ni ni Donald Trump, di ba? Anyway, yan pong balitang piling-piling headlines na yan ay hatid siyempre sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. po ang King's Herbal Capsule at King's Herbal Liquid na pamimigay ni Kuya Ruel ay 4 na bote ng 750 ml. Yan, Yan ang available yan sa pioneer. Shopee at Lazada. Oh, it contains 100%. at saka 34 herbs and vegetables. 50 pala kasama ng mga fruits. At approve po yan ng oo. FDA. Yan FDA. Kaya sabi nga ni anong sabi ni Kari? walang gamot sa kamatayan pero merong lunas sa karamdaman. Ayan. Well, thank you pala sa mga naka-live sa atin. Si Oh. Eggy Ben, Oh. si Ma'am Irene, Oh. Taiwan. Hmm. Yun, saka si Choi Bueta at si Judith C. Si Akira Diaz, good morning. Romel Cayabiab, Ronald Tumbaga sa Olongapas City, solar panel pair. Meron daw magaganap dyan. Si Ramil Garcia Lozano, ayan. Uy, si Choi Beta, good morning Choi. Kamusta na dyan si Boy Dila? Nakakulong daw. Dahil ng bastos ng Dila siguro ng babae, nakakulong ko yun. Nakulong ulit. Kung maalala ho niya, yung nambasa ng Nambasa sa ng during Grab. San Juan. Oo, diba? during San Juan Peace. Nakulong na. San Juan Anong kaso? Nambastos daw eh. So, oo. acts of lascive business. Parang gano'n, parang gano'n. At siya ho yung nandila na sa isang Grab, sa isang motorista yata, tapos na talagang kinutyapan niya, binasa niya. At kaya nabansan nga siyang boy dila, dahil nakadila. Ngayon naghihimas ng rehas. Ay, mali. Dinidilaan niya. Dinidilaan na lang yung rehas. Ayun, mahirap. Dilaan niya. Hindi na nang ihimas, dilaan na lang rehas. At merong designated na lang na lugar ng tinalaga si Mayor Zamora. Francis Zamora. Tama ba ako dyan, Choi Beta, na doon lang kayo magbasa, doon lang kayo manggulo. No. Wag mo na kaming isorbe, no? Kasabay ho din yan, June 24, siyempre, June 24, Kuya Ruel, araw ng Maynila. Sabay, Martes yan. At holiday ho yan sa lungsod ng Maynila. Sa Maynila lang. Sabi ni Noemi Teokizon, pag-greet daw siya, hi! Okay. Oy, hi, doktora. Kamusta ka na? Yan. At, ang oras ho, 10:27 na sa mga may lakad dyan, Muli, ang aming tanong, kinalolokohan na Philippine Online Gambling Operation, yung POGO nga tawag ko dito dahil Philippine Online Gambling Operation o online casino, gaya ng scatter, dapat na nga bang i-take down ng gobyerno? Ayan. Dapat ginawa na lang, hindi POG. Ano? Pogi. Pogi na lang, Philippine Online Gaming Internet. Inc. At marami na Pogi. naloloko dyan, ang daming, kasi dito, di ba, sabi mo nga, sa mga sigarilyo, wala na, tinake down na yung mga ads sa sigarilyo. Oo, di ba? Dahil nga digital na tayo ngayon, Parang bisyo ata dapat tanggalin. Bisyo rin ba to? Sa tingin mo? Sobrang bisyo, di ba? Sobrang bisyo ba to? Di ba sabi nga, alak sugal. Ba tayo panggitin yung babae? Rosana, ano ba to? Totoo ba? Mga bisyo. Tama, kasi kung bisyo yan, mahirap yan. At lalo na kung meron kang mahirap ka na, lalo kang pahirapan nito, no? Nag-iisan na swerte ka sa ganitong game of chances, 'di ba? Game of chances lang 'to, no? Kaya nga, alam mo, bisan diyan mo papansin, ang mga mahilig sa sugal, maraming sugal na country, medyo mahirap na bansa. Oo. Hindi, paano? Kasi chances, kung mahirap sila ba't sila yun nagsusugal? lang kaya, kasi di ba, piso mo, 10 pesos mo, pwede kumita ng malaki. At saka hindi to productive di ba? Nakatambay ka lang, ka lang, susugal ka lang. Sa ibang bansa kasi, ang layo ng mga pasugalan at may entrance fee. Although dapat dito na lang sa entertainment city kasi magta-taxi ka doon, walang jeep Oo. Di ba doon na lang, iba to. Kaya ito nga, binabanggit natin, ito yung nasa ating mga mobile phone. Yan.
Kasi hindi mo makontrolan eh. Meron nga ako siyang tao eh. Nag-resign na lang eh. Oh. Dahil lahat ng mga kasamahan niyang trabahador ko, inutangan eh. Dahil sa scatter. Yun ako. Yun ang mali naman ho. Okay. Oras na po para sa Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Limitations. Nako, nagkakaubusan pa ng Sopetec. Saan ba yung mga mga product niya? Nakabitin ba sa custom? Kuya Ruel? Ano ba? Yan po ang Sopetec Appliances. Okay, Kuya Ruel, mamaya sa ating pagbabalik, marami pa tayong tatalakay at babasahin natin yung sangkaterebang komento. Umaabot na sa mahigit kulang-kulang 100 na yung komento rito sa ating tanong na dapat na nga bang i-take down ng gobyerno itong kinalolokohan ng ngayon ng publiko, itong mga scatter o online casino. Yan ho, tatalakay natin ng marami pa at sa usapin ng Maynila. Nako, banggitin natin kung ano pa mga kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila. Sa aming pagbabalik wag guking alis. My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 8:10 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 8:10 AM ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopetec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayot Yes, it's sabay pa tayo, 10:33 ng umaga. Okay. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS, Blue Top Shirts, 100% cotton, mabibili yan sa Divisoria and Baclaran. And piling-piling mga department store, yan. Okay. Ay, batiin pala natin. May nagpapabati rin eh. Advance happy birthday kay Stephanie De La Cruz, siyempre. At belated happy birthday kay classmate Reynaldo Tiu, kay Jill Del Valle, at si MJ ng BDO. At siyempre kay Kuya James Rob. James Rob, happy birthday. At i-congratulate pala natin. Sino? Si Police Senior Master Sergeant Ral G. Nick Daw. Ral G. Nick Oo, Daw. yan o. Gwapo-gwapo. Ral Nick Daw. Oo. Oy. Bakit? Pinangaralan, siyempre, nakatanggap siya ng award na
Ignacio Jimenez Award na 2025. May masipag na Awardee. na police officer tong si Saan mama nakasign to, si Master Sergeant? sa Police Station 11. MPD, Manila Oo. Police District pala. Station 11. Aba, congratulations na Sargento Ral Nick daw. Si Sargento Caranto, kailan naman kaya? Ay, masipag din yun. Nangingitim na, kakaikot eh. Oy, good morning Sargento Caranto Mabuhay ka, isa kang alamat. Yan. Oo, at siyempre kay June Vicente, nakikinig siya ngayon. No? Binabati daw si Vivian Labausa mula sa BFMI Batch 77. Shout out sa Mayto Elementary School, Batch 75. Shout out kay Ruby Jessie at Ariel ng Municipality of Kalumpit. At shout out kay Happy Fix at George Perez. Mabuhay kayo. Good morning Mayora Lem Faustino. Oo, in-invite tayo June 26. Okay, oy, Kuya Ore, basahin ko lang itong mga sangkaterbang nagmensahe sa atin, yung reaction, opinion nila dun sa ating tanong na dapat na nga ba i-take down ng gobyerno itong mga online casino na kinalolokohan ngayon. Sabi ni Ann MQ, yes na yes. Dami nasisirang buhay dito. Dami rin nasisira ulo. Si Jerry, kaya, dapat dahil madami din kabataan na nalulong sa scatter. Kay Resty Maling, mukhang ang daming nalululong din sila. Nag-react sila, mukhang apektado rin sila. Si Resty Maling, pinagbawal nila lahat ng sugal, maraming nalulong dyan, lalo na mga kabataan. Si Clifford, kailangan na po itong i-take down yan, scatter. Dahil na maraming nalululong sa gambling na yan. At kasunod, pagka nalulong ka, pag wala ka ng pera, ang kasunod yan, krimen, magdanakaw na. Diba? Si Jerry Angustia, dapat po ipagbawal na. Si Ronaldo Navarro, dapat lang i-take down na yan. Ibibili na lang ng pang-ulam. Isusugal pa. Game chances niya. Baka imbis na tuyo, pag nanalo siya, adobo ulam niya. Ang problema, pag natalo, wala na makain. Kahit tuyo, walang pambili. Si Christy, sabi niya, yes po. Dapat maraming pamilyang nasisira. Si Rex, dapat ipatigin ng gobyerno na yan para wala nang maging sugarol. Si Daisy Rojero, dapat take down na yan kasi kabuhay ng mga vlogger. Kasi kabuhay ng mga vlogger yan, gawing lulong sa sugal. Kasi nagpo-promote dito mga vlogger, mga influencer. Si Mia Amor, yes, dahil nakasira sa mental health, nagdudulot ng depression o anxiety sa mga manlalaro. Lalo na pag natatalo. Pero pag nananalo, hindi na bubuhos ng anxiety. Nagbubuhos, tumataas ang adrenaline. Adrenaline. Pag natatalo ka, siyempre, daming stress yan. Lalo na pag pamilya pero ng pag tao ka. nananalo ka naman, tumataas ang Adrenaline dahil yung mga girlfriend mo, naalala mo. Si Lales, sabi, dahil madaming tao ang addict dyan. Si Romel, dapat lang po kasi unang-una masama ang pagsusugal. Ako nga buhay ko lang sinusugal ko No? Ikaw, yes, kasi pati artista involved, kaya nga mga palaw sila, tatangkilikin nila anumang in-endorse ng iba, ng idol nila. Kaya para maiwasan tuloy ang malulong sa bisyo, online gaming, mga tao, shutdown na yan. Sabi ni ikaw, ikaw ako. Si Nemesis Angeles, take down na yan. Mga vlogger lang yung mayaman dyan. Kaka-endorse. Si Joy Beta, sabi niya, yes, tanggal artist, i-regulate. Meron na rin siyang kilalang 2 o 3 tao na addict sa online gambling. Mahirap na nga sila. Ubus pang pera, daming utangan, nakakasira. So, nag-scatter na lang sila. Dami ng wasak na buhay at pamilya dahil sa sugal. Ayon kay Brunme. Okay. Sa ating live, Kuya Ruel. Sabi ni Nemesio Angles, kawawa Pinoy, kasi naasa lang sa swerte. Walang panalo dyan sa sugal. Yan. Sabi ni Darwin, ban na yan kasi nayaman ang mga vlogger. At kay Joe Zamora, dapat po talaga i-take down dahil marami na rin Pilipino ang nahulog sa paglalaro nito at nisira na rin ang buhay. Yan. Gising. Oy, Kuya Ruel, merong pampanawagan ng mula ba to kay Dean? Ang pharmacist naghahanap ng ng 115 pharmacist na malaking contribution nila sa larangan ng pharmacia. In connection to sa celebration ng 115th anniversary ng Manila Pharmacist Society o MPS.
naghahanap sa in-search. Nationwide search to ng 115 pesos in pharmacy. Dahil ang ano yan, may board din ng pharmacist, di ba, Kuya Roel? Oo. Tama ba? Meron, tama. Oo. At saka regardless yan kung ano yung, hindi ka member dyan o member ka ng itong group or So, association. i-nominate ka dahil ang basta deadline nila hanggang July 15 na lamang ho. hanggang July 15, yes. Para malaman yung iba pang kalaman dyan, bisitahin nyo ang Manila Pharmacist Society official Facebook page, o kaya i-email nyo sila sa manilapharmacistsociety.org@gmail.com. Yan. Sabi nga nila, let's celebrate pharmacist excellence. Let's tell their stories. Okay. Good luck sa mga may pharmacist pa na kasi ito mahalaga to no? Kasi kung sa isang butika dapat pharmacist talaga. Kasi sila yung nag-formulate. Sila yung nagbabasa rin ng Hindi lang yun, sila yung titimpla, nagpo-formulate lalo na pagka kung tatanong kung ilan timbang ng bata, di ba? Ilan bata. Yan. Pero yung iba hindi nang tatanong na Tsaka talagang pharmacist nagkikwenta pa, kailangan ho 2 doses ito kasi kinuwenta ilan ba papainom nyo? 1.5 ml. No. O ano lang to 60 ml, tatimes mo yun. O kaya 2 bote dapat. Parang ganun dapat sila no? Hindi, pagka mga drugs, pero pagka mga food supplement. Hindi na kailangan siguro yun. Yun nga, yung mga drugs nga binabanggit natin. Dahil doon naman sila nakalinya. At hindi basta-basta. Kaya, at ang mga politiko pag mayroon silang mga libreng gamot, may butika sila, dapat may pharmacist dyan. Oo, tama. Alam mo ba, meron dyan sa lugar ng Maynila, tayo ng butika, pero walang pharmacist. Ganun ba? Boy-boy lang nakatabay. Alam mo to, pakita na seta, losartan, yun lang. Pero hindi ho dapat ang pag nag-aalaga ng gamot, pharmacist, di ba? Pero alam mo, ang dami nating nagko-comment sa atin dito regarding dito sa sugal Marami yung kasi nalululong dito. Meron nga isa hindi naman comment, bumati taga Spain nata to Sabi, buenos dias Senyor Ricky y Senyor Ruel. Buenos dias din. Umabot pala tayo sa Spain. Alam mo ba, tinanong ko, alam mo ba kung ano yung Espanyol na my mother is in the airport? Ano sabi? Sa Spanish? Ano sabi? Ano kaya Ruel? Mama mia. Hindi ba spaghetti yan? Sabi ni Paulo Miguel, may kakilala akong tumigil sa pag-aaral kasi yung tuition pinagsugal. Ayun, natalo. Kaya iban na. Walang dudulot na mabuti yan. Ito kay Doris Balay. Sabi, pag sobra dami online casino, hindi na maganda. Dapat limited para may pagkukuhanan ng buwis ang gobyerno. Meron ko kasi regulated na ho ng pag-core yun. Nung una kasi hindi regulated. Ngayon, regulated na ng pag-core. At tingnan natin. Kasi dati talagang pupunta ka sa casino Ito nasa may bayad pa, may entrance, di ba? Ngayon ito nasa kamay mo lang. Sa mobile phone mo lang, pwede ka na. At saka, ayon kay Marjorie, yes, para masagip ang mga lulong diyan sa bisyo. Hindi lang 'yun, talagang pinopromote, talagang parang inaano ka Hinikayat ka talaga. Hinikayat ka, Impluwensya ka Kaya pati Beneflor, yes, agree. Take down na yan para may salbang dapat masalbang katinuan ng sambayan ng manunugal. CS siya, shadow na yan, nakaka-addict, nawawala na sa katinuan, nagdadaro dito, kakaisip na makabawi. Kasi pag nanalo ka, gusto mo manalo ka pa rin. Pag natalo ka naman, gusto mo makabawi. Wala Hindi win-win. Either way, talagang wala talo ka, di ba? Kasi narinig yata nila sa kanta yan, ang umaayaw hindi nagwawagi at ang nagwawagi hindi umaayaw. Ganun ba yun? Para may kanta nun Si a winner never quits. A quitter never wins. No retreat, no surrender. Ayan, ang naubos. Opo, dapat nang tanggalin kasi pati po ako nalilibang na dyan sa laro ito. Ayaw niya kay Arnel Kabubas. Manood ka rito para may pang-scatter ka dahil manalo ang Gcash. Hindi manalo ka ng Gcash so 100 pesos. Dito sa atin, biro mo manalo ka na, mananalo ka na, wala kang nilalabas na pera. Pero yung nilabas mong pera, pagsusukan nila. Si Enrique Vista, dapat ang pagbawal na yan dahil nag-umpisa ang pagkasira ng pamilya dahil sa online sugal na yan. Si Irene C, hindi magandang sugal, dapat ipatigil. Si Melinda, binasa naman natin to, dapat po take down na yan ng government. Si Franz, yes po, lahat binabanggit natin, yes po, dapat na pong i-take down na yan ng gobyerno dahil madaming nakaka-addict sa online gambling na ganyan. So,
parang isa versus 100, ano? Na gusto No. ipatigil. Si Nixon Tang sabi niya, yes, balita ko sa dami ng loko sa gaming na yan, pati trabaho, niaiwan na. Gusto easy money, real talk, wala namang ganun. Easy money Si Marlon Montreal, yes, dahil di naman nasusunod yung plataforma slogan nilang make it fun, game responsibly. Make it fun. Make it fun. Yung responsibly, hindi Parang hayok na raw ng manlalaro, makamanalo kaya all out sila maglaro. Si Saidi Manarang, shoutout na yan, nakakadagdag biso sa mga tao yan. Si Pia Arquisha, keep it fun, game responsibly nga daw kasi nga nasa tao kasi yan, pero di pa makapagsusugal. Pero ano kasi dito yung na-attract ka rito no? Ay nako, nakapagod magsugal. Kaysa magsugal ka, magpakulay ka na ng buhok. Yan, it's 10:44 na po ang oras natin sa inyo ng top, the overall vanity for colored hair. Ayan, magaganda yung pakulay ka kulay na, niya, doktora. Okay, si Olmer Sandea, for me, yes, all kinds of gambling are detrimental sa life at pag-iisip ng tao. Si Daisy Angeles, pangit yung sugal na yan, kadaming tamad dahil dyan. Mayabang kapag nanalo. Mayabang daw kapag nanalo. Ganun ba? Pero meron ako nakita nag-comment galing kay Eggy Ben Yan sabi niya. Sana wag muna i-take down. Marami pa kasing hindi nakakabawi. Baka ilang araw muna, may ilang ba bago ipatigil Kuya Eggy Ben si Brenyana, yes, it's tempting kasi ngayon na-addict sa scatter, ayun. Ginagastos ang pera kahit di sa kanila. Si Paulo Miguel, ay take down na yan. Ang daming napaparawa ng buhay dahil lulong na sa sugal. Si Ray Sakbuan, agree, take down all online gambling. Si Pen, take down na yan, nakakasira ng buhay. May artista kasing nahikayat sa mga gamers kaya nalulong ang tao nga Dapat makonsensya. Alam ko, may nakita akong isang vlogger ang dami nag-alok sa kanya, hindi niya inoffer kasi alam niya yung consequence nun. At bilang influencer, sabi niya, maging responsible ka. Nag-i-influence ka ng maling direksyon ng buhay. Para wag na gumawa ng responsible be a responsible gambler. Sugal. Di wag mo na i-promote. Ito maganda May nagpadala ng joke galing kay Choi Bueta. Sabi isang sugarol nagpatingin sa doktor. Dok, magpapatingin ako, Dok. Ano sabi ng doktor? Ano bang sakit mo? Dok, mahirap yung sugarol ko Sabi ng doktor, mahirap pong gamutin yan. Sabi ng sugarol, hindi, Dok, gagaling ako, pustahan tayo. Pagpustahan pa. Pagpustahan pa. Okay, sa ibang balita, balikan natin yung mga komento. Ang dami talaga. Kanina, binabanggit natin, kung yung Roel, yung pag-disqualified kay tayo nag-unang nag-gano nun yung blind item natin. Blind item natin. Dinisqualified si Joey Uy, isang negosyante to sa 60th Street, Batang San Miguel malapit dyan sa Malacanang at kilalang kilala yan. At base doon sa petisyon ni Benny Mirando Abante Jr. na lumalabas na ito paliwanag natin sa mga hindi nakakalang. Kaya ang issue niya, yung citizenship niya, hindi kasi siya natural born. Pagka national position ang inaano mo, dapat natural born. Bago yan, ilang minuto na lang, magbubukas na, 13 minutes na lang, magbubukas na ang Creative Nail Lash Salon. Diyan yan sa Banawe, sa Scout Alcaraz. Tumawag kayo sa 0927-295-11110. 31 ho yan. At para sa inyong appointment, Creative Nail Lash Salon. Okay, balikan natin. Sinasabi natin yung ating blind item na tayo lang ang nakakakuha ng impormasyon na yan na sinasabi yung tatay ni Joey Uy na si Uy Hu ay isang Chinese, Yung father. Nakapangasawa siya ng Pilipina pero ang apelyido Emilia Chua. At the time of his birth, si Uy Hu ay isang Chinese citizen. So nag-asawa na sila
pareho na silang Chinese, di ba? Ganon, during that time. Si Joey Uy ay pinanganak noong March 15, 1962. Pero, inargue nga nito na during that time, ang tinatawag na Filipino citizen at birth, pareho dapat yung tatay, yung mother mo, particular ang tatay, natural born o citizen ng Pilipinas. Ito, hindi sila citizen. So, nag-apply yung tatay ni Uy na si Uy Ho, Kuya Ruel, ng naturalization sa after 5 years. Pinanganak na siya? Oo, pinanganak na siya. Although, pinanganak si Uy sa Santa Mesa, Manila, natural born. Natural born dahil doon na pinanganak. Pero doon sa illegal, hindi kasi cesarean. Hindi natural born. So, lumalabas yung father niya, Chinese Joey pa. Uy. Chinese pa. Nung during sinilang that si Joey Uy, tsaka lang nag-file ng naturalization. After 5 years. So, inabot sila nung hindi sila inabot ng revised naturalization law. So, lumalabas na hindi nga talaga siya natural born citizen. Unless siguro pag nag-file na muna ng naturalization yung father. Tsaka sila nagsiping, tapos tsaka nag-apply ng naturalization. So magiging natural born siya. Okay. Sa pagtakbo sa national position like Congress at Senator. Kasi gagawa ka ng batas dapat natural born yan. Kasi siyempre, naging argumento. So, sinong nanalo? Lumalabas doon sa dahil dalawa lang sila naglaban Kuya Ruel Lumalabas sa ruling na yun, ang ab initio na yung dahil misrepresentation yung ginawa, material misrepresentation yung ginawa ni Joey. Nilagay niya sa COC niyan. Notaryado yun na Pilipino siya. Pero lumalabas na material misrepresentation base doon sa mga inilahad na ebidensya, hindi siya Pilipino. So, ab initio from umpisa pa lang, kanselado na yung yung candidacy niya. Walang kalaban si Abante. Walang kandidato, kundi si Abante lang. Wala naman bang tumakbo during that time nung May 12. Kundi si Benvenido Abante Jr. So siya ay nahalal. Ang nipis lang ng ng 64,000 si Uy, 63,000 lang something. So, konti lang. Mahigit 1,000 lang ang lamang. At dikit na dikit. Dito, pinaboran siya. Ngayon, may pinaboran siya ng division lang, second division. 3 lang yung commissioner doon. So, may apila pa si sabi nga ni Comelec Chairman George Garcia, may apila pa siya ng 5 days para mag-apila doon. After noon, magdidesisyon naman ng NBank within 5 days. Aabot ba siya? Binilang natin yung aabot siya hanggang 28. Yung 5 days na yun, Kuya Roy, dahil nilabas ang desisyon nung June 18. So, kung bibilangin natin, 5 days ng 5 days, aabot pa siya at pwede pang makahabol para sa July 1, makupo na siya. Ang tanong, aabot nga. Baka kasi mag-file pa ng TRO. Ito lang ang huling baraha ni Joey Uy. Mag-file siya ng temporary restraining order. Gaya nangyari dito kay Darwin Sia. Yung Sia, Chinese din ba yun? Oo. Pero sa kanya, hindi mo citizenship yun. Yung konsehal na tumakbo sa 2nd district, naging top notcher sa district 2. Ang kaso naman niya, convicted siya sa electric pilferage, pagnanakaw ng kuryente. Convicted siya. So pagka-convicted ka, hindi ka na may makakatakbo. moral torpidity yun hindi parang yung sa yung sa Cavite. Si Alarn ba yun? Yung sa yun? Din siya, na-disqualify din siya. Dahil? Meron siyang case Tapos meron siyang parang ng ombudsman na hindi na siya pwedeng perpetual disqualification. Ito nga yung nangyari, yun ang kay Sia, nakakuha siya ng TRO, kaya hindi kinansela yung COC niya. Samantalang si Uy, dinesisyon na kanselado yung COC niya, hindi siya kandidato. So ang mahabol niya yung TRO. Ayun na lang last na card ni Joey Uy
para mahabol niya to. Pero kung wala nun, final and executory na ang desisyon ng COMELEC and bank decision yan. At abangan natin ang susunod na kabanata dyan. Naku, nai-issue pala, biri mo, gumastos ka ng marami at naging matagal ka ng kandidato, in a while, isang iglap lang, natalo ka. Panalo ka na. Kaya nga. Natalo ka pa. Natalo pa, oo. Nakaupo ka na, pinatayo ka. Yan. At iba yung pinaupo. Ayan ang medyo masalimot o nasilip nila yan. Yan. Ayan. Abangan natin ang mga susunod na kabanata dyan. Ako, masalimot sa 6th District. Mainit-init yan. At kung nakikinig si Congressman Abante, dimbitahan nga natin na makausap, hindi sumagot Abante ba siya o hindi na? Abante siyempre. Tiyan ako po Okay. It's 10:54 naman ng umaga. Bunot ka na, Kuya Ruel. Parang maaga-aga sila. Oo nga pala, ano unang bubunutin natin muna? Ha? Siyempre, yung 100 peso load. Oo, tatlo lang yun. Tatlo. Tatlo. Winner ito, nanalo ng GCash, 100 pesos load. At bumunot ka na rin, Kuya Ruel. Apat. Ito, si RMQ. I-direct message nyo kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Si Rogelio Gumapo. Ayan. Nanalo At si Romel Kayabyab. Yan. Nanalo siya ng 100 pesos GCash load. Direct message yun lang kami para sa inyong numero. Nanalo naman ng 750 ml ng King's Herbal Liquids. Si Clifford Tabwe. Si Jane Romel Galeon. June Romel Galeon. Si Sino to? Ronaldo Navarro. At ang pang-apat si Noemi Tikison. Yan. Nanalo ka ng herbal Supreme Herbal Liquid 750 ml. Ayun ba paano ba? Bibigyan nanalo ka na address. Bibigyan mo address sa sagot nila yung lalamove. Yung shipping. Shipping Kayo na raw meron na kayong gusto niyo sagutin pa namin. Daming umahabol talaga ayun take down na daw lahat ng yung pagsugal. Yung mga mga app niyan. Ikaw masasabi mo. Kailangan ba? Congratulate ko muna si Atty. Aris Lopez dahil hindi raw tinanggap ni BBM ang kanyang course resignation bilang Philippine Reclamation Authority Chairman. Ayan. Congratulations at Atty. Alex Lopez ng PRA at Board of Directors dyan. Sa ating Kuyang Ruel, dapat nga talagang ipatigil na yan. Ang dami ng nalulong, marami tayong nakita ng ganyan. Kasi within in your fingertips fingertips na kahit sino, lahat na may cellphone Kaya makakahikayat niyan. At saka users friendly. Oo, yun ang user friendly. Tama ka diyan, Biro pag nanalo ka, i-claim mo. Ito isang pindot lang pasok na sa GCash. Kaya may nakikita ko Cash out ng cash out Cash out nung bandang huli cash in lang ng cash in. Yung pala, naubos na siya. So, sa tingin ko, dapat itigil na yan. Doon na lang sila magsugal sa mismong yung physical casino. Magtrabaho na lang. Actually, magtrabaho na lang. Totoo, wala namang game of chances kasi yan. Kuya Roel. Pero merong naging milyonaryo sa sugal. Dating bilyonaryo. Okay, ikaw naman, Kuya Roel. Ano ba masasabi mo dyan? Siyempre, wala naman nanalo sa sugal So, at saka bisyo yan. Hindi dapat yung mga, di ba, yung mga nigarilyo, yung mga alak, binan na nga yung mga advertisement yan bisyo yun ito naman may advertisement kaso naman artista pa. Di ba? At saka tingnan mo kung mag-ad sila. Okay, di ba? Talagang pinapersuade nila. At kinagastosan na malaki yung binibigay pala dyan. Ang problema yung mga vlogger, yung mga influencer na nag-promote niyan, sila na yung mama. Di ba? Pero kawawa yung na persuade nila magsugal. So in short, itigil ng online casino. Yan. Kasi alam mo sa Singapore nga pagka foreigner pwede kang pumasok sa casino. Pagka Singaporean bawal. Tapos malaki ang babayaran mo para makapasok ka. Kaya nga ibang bansa, 'di ba, bago yung mga sugalan nila, talagang nasa isolated places. Hindi yun within the reach. Okay. Oy, good morning Ben Sadsad. Mabuhay ka Okay, at muli happy birthday sa aking pinsan si Francisco Hilera Jr., si Manok. Manok, happy birthday ng Nabotas City.
Okay, Kuya Roy, paalam ka na! Sa lahat ng nakikinig sa amin, Double R sa Radyo Bandido, every Saturday po, 10 to 11 a.m. Huwag kayong magkasawa. Yan. Yan, okay. Gaya ng sinabi natin, piliin po natin maging mabuti kaysa maging tama. Maraming salamat sa muli sa susunod na Sabado. Bye-bye! Hi! Good morning, Binis! Happy weekend! Ang programang ito ay hinatid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.